Sandro, doon sa nakalipas na pagdinig, nahimay kung paano ginamit yung sinasabing Davao model sa buong bansa. Mas luminaw ba ito sa pagharap ni De Lima? Pinky, oo, dahil ayon nga kay dating Senador Laila De Lima, iisa lang ang Davao model at ang tinaguriang Davao Death Squad. Ipinaliwanag ng dating senador ang resulta ng isinagawa niyang investigasyon sa Davao Death Squad o DDS noong siya ay chairperson pa ng Commission on Human Rights at ang muli niyang pag-imbestiga rito nang pamunuan niya ang Senate Committee on Justice and Human Rights. Ito ang nakikita niyang dahilan kaya pinuntirya siya ng Administrasyong Duterte. Sa Senate hearing pong yun ay kinundin ako yung drug war ni Duterte. At nagmakaawa pa po ako na tigilan na ito habang ilang daan pa lang ang mga nagiging biktima at wag na sanang paabutin pa ng libo-libo. Ngunit sa kasawiang palad, wala pong nakinig sa akin, lalo na may mga mayorya po tayo ng mga senador at congressman na ayon kay Senator Bongo noong isang araw ay walang sawa sa pagpalakpak kay Pangulong Duterte sa bawat banggit niya sa pagsulong na madugong drug war sa kanyang mga zona. Pero dahil tila nagbago na ang ihip ng hangin, nagkaroon siya ng pagkakataon para isa-isahin ang pagkakapare-pareho ng Davao Death Squad at ang sinasabing Davao model ni dating PCSO General Manager Roy Nagarma. This was the Davao model. May kasamang mga reward, may kasamang mga cash incentives, may bracketing din. Depende kung sino involved, kung sino papatayin. And so that's the reward, that's the incentives. So, posible rin na gumamit uli ng Intel Fund, this time from the office of the President. Ipinakita rin niya kung magkano ang bayaran ayon sa testimonya ni dating Davao Hitman Arturo Las Cañas, kung saan nagkakahalaga ng 10 hanggang 20,000 piso ang reward sa mapapatay na drug suspect habang 100,000 hanggang 1,000,000 piso ang mapapatay sa tinatawag na special projects. Mula 1998 hanggang 2000, 15,000 ang reward sa DDS, habang 13 hanggang 15,000 pesos ang pabuya mula 2001 hanggang 2016. At ang organizational structure ng DDS na ang mastermind ay isang alias Superman na wala niyang iba kundi si dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Their safe house was located inside the Nobelcom compound in Barangay San Pedro, Davao. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Nakadiskubre din daw sila ng 3 mass graves pero napatalsik na siya bilang chairperson ng kanyang komite sa Senado. Gusto ko sana talagang tukuyin na yung mga killings na yan starting in 2016 are really state-sponsored or state-inspired. Kaya lang, as I would remember, may naka-ready actually na about 13 CHR witnesses from the CHR na pinovide sa Senate Committee on Justice and Human Rights. Pero 2 pa lang po yung na-present ko, and also si Mr. Edgar Matobato, but I was already ousted as a CHR chairperson. Ang lahat ng ito na isumiti na rin niya sa International Criminal Court. Kanina, bumaligtad na rin si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa pagdadawit niya kay De Lima. Pinabulaanan niya na kilala niya si De Lima at si Ronnie Dayang, ang dating driver bodyguard ni De Lima. Kinumpirma niya na inutusan lang siya na kausapin si Kerwin Espinosa para ituro si De Lima sa pagbibenta ng illegal na droga. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Pinky, posible pa rin mas-cite in contempt si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi pa rin ito dadalo sa mga darating na pagdinig. At ang paliwanag nga ng mga kongresista kanina, wala kasing kalakip na medical certificate ang liham ng kanyang abogado. Pinky. Oo, no, Sandro, kanina yan ang kanilang napag-usapan sa unang parte
ng hearing dahil nga dun sa sulat na kanilang natanggap mula sa abogado ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo, tama mo lang doon sa sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero pinaghihinay-hinay ng overall chairperson ng Quadcom na si Representative Robert Ace Barbers at sinabi niyang bigyan ng kortesiya ang dating Pangulo lalo't matanda na nga ito. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin napagdidesisyonan ang Quadcom higil dito. Pinky. Maraming salamat, Zandro Ochona, live mula sa Batasang Pambansa.